Mapagpalang araw po sa ating lahat. Ang aking pong bahagi ngayon ay Genesis, Kabanata 11, versikulo 1 hanggang 7. Ang labis na kasamaan sa Sodoma. Nang gabing dumating sa Sodoma ang dalawang anghel, nakaupo si Lot sa may pintuan ng lungsod. Pagkakita sa kanila ay tumayo si Lot at sinalubong sila. Nagpatira pa siya sa harapan ng mga anghel. "Mga Ginoo," wika niya, "inaanyayahan ko po kayo sa amin. Doon na kayo maghugas ng paa at magpalipas ng gabi. Bukas na ng umaga kayo magpatuloy ng paglalakbay." Ngunit sumagot sila, "Huwag na, dito na lang kami sa langsangan magpapalipas ng gabi." Ngunit pinilit niya ang mga ito, kaya sumama na rin sila sa kanya. Nagluto si Lot ng tinapay na walang pampaalsa. Naghanda ng masarap na hapunan at kumain sila. Nang matutulog na sila, pinaligiran ng mga lalaking taga-Sodoma ang kanyang bahay. Lahat ng kalalakihan sa lungsod, bata at matanda ay naroon. Pasigaw nilang tinanong si Lot, "Nasaan ang mga panauhin mong lalaki? Ilabas mo at makikipagtalik kami sa kanila." Lumabas si Lot at isinara ang pinto. Sinabi niya sa mga tao, "Huwag mga kaibigan, napakasama ng gagawin ninyong iyan." Amen. Mapagpalang araw po sa ating lahat. Narito po ang aking daily devotions. Genesis chapter 19, 8 hanggang 14. Narito ngayon, may dalawa akong anak na babae na hindi nakakakilala ng lalaki. Ipinamamanik ko sa inyo na sila'y aking ilalabas sa inyo at gawin ninyo sa kanila ang magalingin ninyo sa inyong paningin. Huwag lamang ninyong gawa ng anuman ang mga lalaking ito. Yamang sila'y nagasilong ng aking bubungan. At sinabi nila, "Umurong ka." At sinabi pa nila, "Ang taong ito'y naparito upang makipanayam at ibig niyang maging hukom. Ngayon, nga'y gagawan ka namin ng lalong masama kaysa sa kanila." At kanilang ipinagtulakan ang lalaking si Lot at nagsilapit upang sirain ang pintuan. Tatapwat iniunat ng mga lalaki ang kanilang kamay at binatak si Lot sa loob ng bahay at kanilang sinarahan ng pinto. At ang mga taong nangawa sa pintuan ng bahay ay mga pinagbulag nila ang mga ngunit malaki, anupat sila'y nagayamot sa paghahanap ng pintuan. At sinabi ng mga lalaki kay Lot, "Mayroon ka pa ritong kamag-anakan? Ang iyong mga manugang at ang iyong mga anak na lalaki at babae at ang lahat ng iyong tinatangkilik sa bayan ay ipag-aalis mo sa dakong ito. Sapagkat aming lilipunin ang dakong ito dahil sa mapakalakas ang kanilang sigaw sa harap ng Panginoon. At kami ay sinugo ng Panginoon upang lipunin." At si Lot ay lumabas at pinagsabihan niya ang kaniyang mga manugang na nag-asawa sa kanilang mga anak na babae at sinabi, "Magtindig kayo, magsialis kayo sa dakong ito, sapagkat gugunawin ng Panginoon ang bayan." Tatapwat ang akala ng kanilang mga manugang ay nabibiro siya. Amen po. Magandang buhay po sa ating lahat. Akin pong muling ibabahagi sa inyo ang pang-araw-araw na pag-aalay ng aking puso mula sa salita ng Diyos. Sinasabi po dito sa ika-11 ng Genesis, versikulo 15 hanggang 20. Nang magbubukang liwayway na, inapura ng mga anghel si Lot, "Magmadali ka, umalis na kayo ng iyong asawa at mga anak nang hindi kayo madamay sa pagkawasak ng lungsod." Nag-aatubili pa si Lot, ngunit sa habag ni Yahweh, halos kaladkarin na sila ng mga lalaki palabas ng lungsod. Pagkatapos, isa sa mga anghel ay nagsabi, "Iligtas ninyo ang inyong sarili. Huwag kayong lilingon o hihinto sa libis. Magtago kayo sa kaburulan para hindi kayo mamatay."
Ngunit sumagot si Lot, "Huwag na po roon, Ginoo. Napakalaki na ng utang na loob ko sa inyo. Napakabuti ninyo at iniligtas nyo ako. Ngunit napakalayo ng mga kaburulan. Baka hindi na ako makarating doon ng buhay. Hindi ba maaaring doon na lamang sa maliit na bayang iyon?" Ito po ang mga salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Amen. Aklat ng Genesis, Kabanata 11, versikulo 22 hanggang 26, at ang sabi, "Sige, tumakbo na kayo roon dahil wala pa akong gagawin hanggat hindi pa kayo nakakarating doon." Ang bayang iyon ay tinatawag na Zoar. Dahil maliit ang bayang iyon, nakasikat na ang araw nang dumating sina Lot at Zoar. Biglang pinaulanan ng Panginoon ng naglalagablab na asupre ang Sodom at Gomora. Nilipol ng Panginoon ang 2 lungsod at ang buong kapatagan. Namatay ang lahat ng nakatira roon, pati ang lahat ng tanim. Lumingon ang asawa ni Lot, kaya ginawa siyang haliging asin. Amen. Genesis chapter 19, verse 27 to 32. Kinabukasan, maagang nagtungo si Abraham sa dakong pinagtagpuan nila ni Yahweh. Mula roon, tinanaw niya ang Sodoma at Gomora at ang buong Libis. Nakita niyang tumataas ang makapal na usok na parang nagmumula sa malaking horno. Nang gunawin ng Diyos ang mga lungsod na iyon, hindi nawaglit sa kanyang isipan si Abraham. Kaya niligtas niya si Lot sa takot ni Lot na manatili sa Zoar. Sila ng 2 niyang anak na babae ay umakyat sa kaburulan at nanirahan sa isang yungib doon. Minsan, nag-usap ang magkapatid, sinabi ng nakakatanda, "Wala nang natitirang lalaki sa daigdig, matanda ng ating ama, at maaring hindi na tayo magkaanak. Mabuti pa lasingin natin siya at ating sipingan para magkaanak tayo." At yun po yung mabuting balita ng ating Diyos sa atin. Pagpalang umaga po. Good morning everyone. My devotion for today, Genesis chapter 19, verse 33 to 38. Nang gabing iyon ay pinainom nila ng alak ang kanilang ama, at pumasok ang panganay na anak na babae at sinipingan siya. Hindi niya namalayan kung kailan siya nakahiga o kapag siya ay bumangon. Kinabukasan, sinabi ng nakatatandang anak na babae sa bunso, "Nakitulog ako gabi sa aking ama, at painumin natin siya muli ng alak ngayong gabi, at pumasok ka at matulog sa kanya upang mapanatili natin ang angkan natin sa pamamagitan ng ating ama." Sa gayoy, pinainom din nila ng alak ang kanilang ama ng gabing iyon, at ang nakababatang anak na babae ay pumasok at sumiping sa kanya. Muli ay hindi nito namalayan kung kailan siya nakahiga o kapag siya ay bumangon. Kaya't ang 2 anak na babae ni Lot ay nabuntis ng kanilang ama. Ang panganay na anak na babae ay nagkaroon ng isang anak na lalaki at tinawag niya itong Moab. Siya ang ama ng mga Moabita sa ngayon. Ang nakababatang anak na babae ay nagkaroon din ng isang anak na lalaki at pinangalanan niya itong Ben-amin. Siya ang ama ng mga Amonita ngayon. Amen.